Isa pang kaabang-abang na serye, Denver Nuggets versus OKC Thunder Game 2 preview and key players magpapatuloy ang tagisan ng dalawang MVP candidate. At Draymond Green may sinabi kay Curry matapos magka-injury. Pansamantalang naging Batman si Jimmy at naging Robin si Buddy Hield. Ang Thunder ay mag-host ng Nuggets sa Game 2 sa Huwebes. Ginulat ng Nuggets ang Thunder sa Game 1 sa pamamagitan ng game-winning shot ni Aaron Gordon upang kunin ang unang panalo at kalamangan sa serye. Hindi nagpakita ng pagbagal ang Nuggets matapos ang kanilang dominanteng panalo laban sa Clippers sa Game 7 at sa Game 1 kontra Thunder. Si Nikola Jokic ay nagtala ng 42 at 22 puntos ayon sa pagkakasunod habang sina Aaron Gordon at Jamal Murray ay may 22 at 2 puntos. Si Russell Westbrook ay naging X-factor rin mula sa bench. Agad na inagaw ng Nuggets ang larong ito at maganda ang kanilang posisyon pagpasok ng Game 2 sa Oklahoma City. Hindi inaasahan ng Thunder ang Game 1 laban sa Nuggets at nangangailangan ng malaking performance sa Game 2. Si Shai Gilgeous-Alexander ay naglalaro na parang MVP ng NBA, ngunit kailangan nina Jalen Williams at Chet Holmgren na humakbang pataas at magpakitang gilas dahil hindi niya kayang akuin lahat mag-isa. Maganda ang ipinapakita ng kanilang depensa, ngunit ang susi ay kung paano nila mapapabagal si Jokic, lalo na't sila ay nasa kanilang home court sa Game 2. Bakit mananalo o makaka-cover ng spread ang Nuggets? Maganda ang ipinakita ng opensa ng Nuggets ngayong season at naipagpatuloy nila ito sa playoffs. Panglima sila sa scoring na may 109.4 points per game, number 4 in field goal percentage with 47.7% at number 5 in 3-point percentage with 37.9%. 5 sa mga manlalaro ng Nuggets ang may average na double digits sa scoring ngayong postseason. Si Nikola Jokic ang nangunguna sa team sa puntos at assists na may 26 na puntos at 10 assists kada laro. Si Jamal Murray ang pangalawa na may 23 puntos kada laro at si Aaron Gordon ang pangatlo na may 19 na puntos. Isa ang Nuggets sa may pinakamalalakas na opensa sa NBA buong season, ngunit nahaharap sila ngayon sa mas matitinding depensa sa postseason. Una ang Clippers at ngayon ang Thunder. Isa na namang malaking hamon ito sa larong ito. Ang depensa ng Nuggets ay naging hindi consistent ngayong postseason. Pang-12 sila sa points allowed na may 109.6 per game, pang-14 sa field goal defense na 47.7% at pang-9 sa 3-point defense na 36.9%. Si Jokic ang nangunguna sa rebounds na may 13 kada laro. Pangalawa sa postseason sa likod lamang ni Giannis Antetokounmpo. Siya rin ang pinakamagaling na shot blocker sa team na may average na isang block kada laro. 3 manlalaro ng Nuggets ang may average na kahit isang steal para sa kanilang on-ball defense at si Jokic ay namamayani rin dito na may 2 steals kada laro. Ginagawa ni Jokic ang lahat para sa Nuggets at siya ang pinakamahalagang piraso sa depensa tulad ng sa opensa at hindi ito nagbago sa playoffs. Nahihirapan ang Thunder na bantayan si Jokic ngunit may mga manlalaro silang kayang bantayan ang iba pang Nuggets kaya magiging kapanapanabik itong panoorin. Bakit mananalo o makaka-cover ng spread ang Thunder? Maganda ang ipinakita ng opensa ng Thunder sa unang round at ipinagpatuloy nila ito sa Game 1. Sa postseason, pangalawa sila sa scoring na may 119.8 points per game, number 7 in field goal percentage with 44.9% and ranked number 14 in 3-point percentage with 32.1%. 3 manlalaro lamang ng Thunder ang may average na double digits sa scoring at si Shai Gilgeous-Alexander ang kanilang pinakasikat na star at makina ng kanilang opensa. Bilang MVP favorite, siya ay may average na 29 na puntos at 7 assists kada laro. Si Jalen Williams ang pangalawa sa scoring na may 22 puntos at si Holmgren ang pangatlo na may 18 puntos. May mga playmaker ang Thunder sa opensa, ngunit kailangan pa nila ng mas maraming produksyon dahil hindi kakayanin ng top 3 na sila lamang ang umako. Maaring makahanap sila ng tagumpay sa larong ito. Ang depensa ng Thunder ay kahanga-hanga ngayong taon, ngunit kailangan nila ng mas malaking tulong. Pang-anim sila sa scoring defense na may 104.6 points per game, rank 1 in field goal defense with 42.1% at rank number 2 in 3-point defense with 30.6%. Malakas ang frontcourt ng Thunder ngunit may napakalaking hamon sila kontra Jokic.
Si Hartenstein ang nangunguna sa rebounds na may 9 kada laro habang si Holmgren naman ang nangunguna sa blocks na may 3 kada laro. Mahusay din ang on-ball defense ng Oklahoma City na may 6 na defender na may average ng kahit isang steal at si Caruso ang leader dito na may 3 steals kada laro. Kayang pigilan ng depensang ito ang kahit anong opensa sa NBA. Malaking hamon si Jokic ngunit may mga kagamitan sila upang pigilan ito at inaasahang magpapakita sila ng magandang laro ngayon upang makabawi at maitabla ang serye. Binugbog ng Nuggets ang Thunder sa Game 1 lalo na sa husay na ipinakita ni Jokic. Gayunpaman, inaasahan ang matinding pagbawi mula sa Thunder. May depensa at playmaker sila at inaasahang mananalo sila sa larong ito ng may double-digit na kalamangan ayon sa mga analyst. Mananalo ang Thunder at makakakover upang maitabla ang serye. Pero kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Sa ibang balita naman, matapos makuha ang panalo sa Game 7 laban sa Houston Rockets sa unang round ng NBA Playoffs, ipinagpatuloy nina Draymond Green at ng Golden State Warriors ang kanilang magandang laro sa second round. Ngunit maaaring may naging kapalit ito dahil nitong araw ng Miyerkules tinalo ng Warriors sina Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves sa score na 99-88 in Game 1. Ng Western Conference Semifinals, nakamit ng Golden State ang panalo sa kalsada kahit na wala si Steph Curry sa huling 32 minuto ng laro sa natitirang 8:20 minutes in second quarter. Nagtamo si Curry ng hamstring injury at agad na bumalik sa locker room at hindi na bumalik sa laro. Pagkatapos ng panalo, sinabi ni Warriors coach Steve Kerr na ang kanyang star point guard ay day-to-day ang kondisyon at sasailalim sa MRI sa Huwebes. Oo, nakausap ko siya sa halftime, sabi ni Kerr. Siyempre, sobrang lungkot niya pero binuhat siya ng mga kasama niya at naglaro sila ng mahusay. Siyempre, nag-aalala kami para kay Steph pero bahagi yan ng laro. Nagsalita rin si Green sa media tungkol sa injury ni Curry at ibinahagi ang mensahe ng former Davidson star sa kanya agad matapos ang injury. Babalik ako, sinabi ni Curry kay Green bago ito tumungo sa locker room. Pinuri rin ni Green ang performance ng kanyang team matapos umalis si Curry na sinabing si Robin ay naging Batman at si Alfred ay naging Robin. Sa loob ng 13 minutong paglalaro bago ang kanyang injury, nagtala si Curry ng 13 puntos kabilang ang 3 3-pointers. Nagpakita rin ng all-around game si Green na may 18 puntos, 8 rebounds, 6 na assists at 2 steals. Ngunit tulad ng sa Game 7 laban sa Houston Rockets, si Buddy Hield ang nanguna sa opensa para sa Golden State. Nagtapos na may 24 na puntos sa 7 of 19 shooting, 8 rebounds at 3 assists. Ngayon ay hawak nila ang unang panalo at kalamangan ng Warriors sa serye kontra Timberwolves at nakuha rin nila ang home court advantage. Gaganapin ang Game 2 sa Biyernes sa Target Center sa Minneapolis. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa paparating na Game 2? Mag-step up kaya ulit sina Butler bilang Batman bilang pansamantalang papalit kay Curry kung hindi makakalaro at Hield bilang Robin? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.